Pag nakita mo lang at huwag ka nang makialam. Binara ko siya at ang sabi ko, pag ganun bumukod tayo ng walang pakilamanan. Total ang bigat-bigat namang dalhin ng pamilya mo. Maski ikaw hindi pa matanggal sa palda ng nanay mo. 2 taon na kaming kasal pero nakatira pa rin kami sa poder ng mga biyanan ko. 26 na ako at wala pa rin kaming anak. Wala naman sa akin problema yon dahil sobra namang mabait yung mga biyanan ko. Na ang nagpapabigat lang naman sa akin ay ang hipag ko. Malinis ako sa bahay, ayoko nang makalat. Lahat ng gawaing bahay ay ginagawa ko. Maglaba, magluto, maglinis. Na lahat ng gawaing bahay ay inasa na sa akin ng mother-in-law ko. Hindi ko rin naman siya inuobliga dahil matanda na rin naman siya. Nasa 64 na rin naman. Mas natutuwa pa nga ako kapag nakikita ko siyang maghapong nagki-Candy Crush kasi relax na relax lang siya. Ganyan din naman kasi ang tunay kong ina. Naiintindihan ko naman yung hipag ko kasi meron siyang maliit na bata. Pero yung halos araw-araw na si mama yung gumagawa ng gawaing bahay niya, doon ako naiinis. Na nung una patay mali siya lang ako kasi may maliit na bata eh. Na yung biyanan ko pa yung naguhugas ng plato ng pinagkainan nila. Na kapag naglalaba yung hipag ko isasalang lang sa washing at hahayaan na doon. Na minsan pa'y inaabot ng isang araw bago banlawan. Dahil hindi matiis ni mama, siya na yung nagbabanlaw. Siya na rin yung nagsasampay samantalang yung hipag ko ang sarap ng buhay. Cellphone lang at pagtulog ang bata ay tulog din. 2 yung anak niya, 10 years old yung panganay at 1 year old naman ang bunso. Na minsan pa nga kapag tumatambay ako sa kanila ay kinukuha ko yung bata para gawin niya yung mga gawaing bahay niya. At pag isusoli ko na yung bata, andun pa rin sa pwesto niya nagsi-cellphone. Gusto ko mang tulungan. Pero ano ako, tanga, tutulungan ko siya tapos magsi-cellphone lang siya. Wag na oy. Naiinis ako dahil lahat na lang ay inaasa niya sa ina niya. Na ang isa pa sa ikinapuputok ng butchi ko ay ang ulam. Nag-work ang asawa ko na ako naman ay gusto ko rin ay masarap yung kakainin ng asawa ko dahil nagtatrabaho nga. Ang asawa ko yung gumagastos ng pagkain namin sa araw-araw. Na nung una ako pa yung nag-aalok sa hipag ko ng ulam. Pero pinagsisisihan ko yon dahil pag sila merong masarap na ulam ay tama lang talaga sa kanila. Sabi ko nga sa asawa ko na kahit hindi na kami bigyan. Yung 2 matanda na lang kasi magulang niya yun eh. Ang hirap makibagay, ang hirap makisama. Na minsan naiinis din ako sa biyanan kong babae. Pinagsasabihan ko na, ikaw na naman yung gagawa ng gawaing bahay niya. Tulog naman yung bata tapos maya-maya kakalabanin ka na naman. Pero hindi na lang naimik yung biyanan ko. Nakwento ko rin yun sa asawa ko at ang sabi lang sa akin, pag nakita mo lang, wag ka nang makialam. Pinara ko yung asawa ko at ang sabi ko sa kanya, pag ganun bumukod na tayo para walang pakilamanan. Total bigat namang dalhin ng pamilya mo na maski ikaw hindi ka pa matanggal sa palda ng nanay mo. Sabi ko yun dahil sa pagod na rin ako. Pagod na ako mag-budget, pagod na sa gawaing bahay, pagod makisama. Kahit wala pa namang kaming anak. Sabi niya next year daw kami magpapabahay kahit maliit lang. No choice pa rin kasi malapit pa rin naman sa kanila. Tama ba na ipagtanggol ko naman mamilan yung mother-in-law ko laban sa anak niyang spoiled na bratitat? Or hayaan ko na lang si mama? Kasi kagustuhan din naman niya yun eh. Baka yan pa yung maging mitya ng pag-aaway namin ng hipag ko. Mamilan, kailangan ko ng pangmalakasang supalpal na advice. Alam ko na may negative comment ka rin sa akin. Gustong gusto ko yung harsh mong advice para damang-dama ko. Letter sender, Luz. Ikaw yung nakikipisan pero ikaw yung maligalig. Nasagot mo na yung tanong, wag mo nang pakialaman para hindi kayo magkasamaan ng loob. Kasi nga kagustuhan naman yun ng biyanan mo na gusto mo mag-relax. Baka naman kasi naduduling nakaka-cellphone. 64 na ba naman? Okay rin naman kumilos-kilos ang matanda. Tsaka wag ka na ring pabida na hinihira mo pa yung bata tapos mag-aalburuto ka kasi nga naagnas yung hipag mo pagbalik mo. At wag ka na ring magbigay ng ulam kung nag-aantay ka ng kapalit. Magbigay ng bukal sa loob nang hindi sumasama ang loob. Naiintindihan ko na mahal mo yung biyanan mo pero yung pagiging super attached mo sa biyanan mo, pagiging bida-bida, wag mong kinakarir. Buring na buring ka sa buhay, magtrabaho ka kaya. At nang makabukod kayo na habang wala pa kayong anak, mag-focus ka sa asawa mo at sa sarili mo. Na kaya nga tayo binigyan ng tig-isang buhay para di tayo nakikialam sa buhay ng iba.